Ayan, so, ayan. Tonight, i-share ko sa inyo yung ating basic training para sa mga bago or kakastart pa lang natin ng mga distributors or members dito sa Fast Track Worldwide. Okay? So, itong training na to, whenever we have new members, new distributors na papasok sa atin, importante na mapanood nila at magawa nila or matutunan nila yung training na to. Okay, so ang tawag sa training na to is Winner's Blueprint. Okay, so ito yung mga basic na kailangan nilang malaman. Mostly yung mga tao na nagsisimula or nagsastart, yung nagjo-join dito sa business natin sa FTW, hindi nila alam yung next step or hindi nila alam yung susunod nilang gagawin. Okay, sa negosyo natin. So ito yung magiging basic guide nila. Okay, kung ano yung next step, kung ano yung next nila na, or kung ano yung ilo-look forward nila sa business natin dito sa FTW. Okay, so yun, before I start, pakilala muna ako. Yeah, so for those people na hindi pa po ako kakilala, ako nga po pala si Mentor Gretch. So dito po sa business ng network marketing, I've been doing this for the past 7 years na po. I'm a nurse by profession. Nag-work po ako for 2 years, and then na-realize ko I had the same cycle. Okay? Nag-earn, and then after a while, gagastusin din. And then pag-earn ulit, tapos gagastos ulit. So parang nakita ko, hindi dire-diretso lang yung cycle, paulit-ulit lang yung cycle. So nag-decide ako na mag-venture into entrepreneurship, okay, which is, doon ko nakita na parang possible, okay, malaki yung posibilidad na magbago yung cycle na yun. And yun nga, na-prove ko na tama naman. Okay, so na-prove ko na tama yung naging decision ko na mag-venture ako into entrepreneurship. Okay, so, and in that case, doon sa 7 years of experience na nagain ko, I've learned a lot of lessons na pwede kong ituro sa inyo or maging guide nyo on your journey dito sa FTW or sa Fast Track Worldwide. Ayan. So, si Coach Jul, hello po. Ayan, may video na siya. So, mag-share ako ng training. Ayan. So, mag-share lang ako ng share ako ng screen sa inyo. Share screen. Wala pa. Wait lang Share lang ako ng screen. Ito makita. Sa desktop. Yan. Hey. Yan. Share ko muna yung screen ko sa inyo. Yan. Share. Okay. So, ito yung ating training. Ang tawag sa training natin for this evening is Winner's Blueprint. Yan. Okay. So, ito yung training na ipapanood natin sa mga bago nating distributors or bago nating members dito sa FTW. Okay. So, first, I want to welcome you sa ating company, okay, sa Fast Track Worldwide. Okay? So, ako yung personal na mag-guide at magme-mentor sa'yo dito sa journey mo sa FTW at sa journey mo sa entrepreneurship. Ayan, so ako, katulad mo, naging bago din ako, nag-umpisa din lang ako na wala akong alam sa pagnenegosyo, wala akong idea. Pero dahil sa tulong na rin ng mga mentors, ay ng mga coaches na nag-guide sa akin on my journey, ayan, naging madali sa akin at naging
fast track, okay, yung results na ginusto ko or at mga nakuha ko. Ayan. So, sabi nga if gusto mo na mas maging mabilis yung results mo, okay, kailangan magkaroon ka ng guidance or magkaroon ka ng coach or ng mentor na mag-guide sa'yo on your journey. So, ako, yung isa sa mga tutulong sa, actually, hindi lang ako, ay maraming coaches at mentors ang tutulong at mag-guide sa'yo on your journey dito sa Fast Track Worldwide. Okay, so, ayan, share ko lang sa'yo, ano yung mga advantages mo, okay, na nandito ka na ngayon sa Fast Track Worldwide. Ayan, sabi ko nga sa'yo kanina, so, meron akong 7 years of experience at na-experience ko talaga yung, sabi nga, sobrang hirap, okay, kasi during that time na nag-umpisa ako, maraming mga failures, maraming mga flaws ako na nagawa na hindi ko agad na-realize, okay, na mali pala yung mga ginawa ko before. Pero, ayan, nung natutunan ko yung mga kailangan kong i-adjust, okay, o kailangan kong ayusin on my journey. Ayan. So, parang doon na unti-unting bumilis. Pero, yun nga, yung 7 years of experience na yun, nag-start kasi ako offline, okay? So, yun yung isa sa mga advantage natin dito sa Fast Track Worldwide. Kasi dito sa Fast Track Worldwide, okay, so online business po ito. So, since online siya, so ano ba yung advantage na yung negosyo mo is online? Ayan, katulad ko po before, when I started kasi doing the business part-time lang. So, sideline ko lang na ginagawa yung negosyo. So, konti lang yung oras, okay, na nailalaan ko sa pagnenegosyo or pagbe-business. So, during that time, since konti lang yung oras ko, ay hindi ko nabibigay ng all out, okay, or nabibigyan ng sobrang focus yung negosyo ko. Yan. And mahirap yun sa part ko kasi nga offline yung ginagawa ko. Pag sinabing offline, yun yung pumupunta ako sa mga bahay-bahay, okay? So nagpapa-home party ako, ini-invite ko yung mga kakilala ko, mga friends ko, okay, sa bahay. Okay, tapos doon ko sila ine-explain na ng business. Okay, doon ko sila inaalok ng mga produkto na binibenta ko. Okay? Samantalang dito sa ating business sa Fast Track Worldwide, hindi mo na kailangan magbahay-bahay. Okay? Hindi mo na kailangan puntahan isa-isa yung mga kilala mo at ma-reject ng paulit-ulit. Okay? Kasi meron ng system, okay, na tinuturo at binibigay, okay, ang Fast Track Worldwide para mas maging easy sa'yo na gawin yung negosyo mo. Okay, kahit working ka pa sa ibang bansa or nandito ka sa Pilipinas bilang empleyado, kayang-kaya mong gawin yung negosyo natin dito sa FTW. Okay? So actually, ngayon na nag-start ka na, syempre, negosyo mo ito. At pag sinabing negosyo, okay, hindi siya basta-basta na nag-join ka lang or nag-start ka lang ng business. Of course, naniniwala ko, kaya ka nagsimula, kaya ka nag-start ng negosyo dito sa ating sa FTW dahil meron kang goal, okay? At meron kang gustong makuha or gustong ma-acquire. Ngayon, hindi naman kasi lahat ng tao, okay, na nagsa-start dito sa negosyo or sa entrepreneurship is nagiging successful agad. Okay? So, sabi nga, wala namang negosyo na nagsimula ka ngayon, tapos bukas, mayaman ka na kagad or umaasenso ka na kagad. Okay? Lahat ng negosyo, syempre, nagsisimula sa maliit, okay? At lahat ng negosyo talagang pinagbibigyan ng effort or pinagbubuhusan ng panahon. Okay? Pero yun nga, may tatlong magkakaibang tao na nagsa-start or nagjo-join dito sa FTW. Okay? So una, sila yung mga tao na direct sellers. Okay? Kaya sila nag-start ng business kasi nakita nila na may produkto yung FTW na pwede nilang ibenta or pwede nilang isell. Okay? Ito yung mga tao na ang purpose nila kaya sila nag-start is para magbenta at gumamit lamang ng produkto. Okay? So sila yung mga direct sellers or yung mga user ng product. Okay? Meron naman mga tao na they joined or they started the business kasi ang gusto nila is makapag-invite, okay? Or makakuha ng mga members. Ang tawag sa kanila members or yung
tinatawag na recruiters or kumukuha, nag-sponsor lang ng mga distributor. Okay? So, ang ginagawa nila, invite sila ng invite, okay, which is good, okay, kasi sa business po natin, very important na may makukuha ka ng mga bago rin ng mga distributors na gusto rin umasenso katulad mo. Okay? Pero mostly, itong mga members or yung mga nagre-recruit, ayan, so sila yung hindi nila nabibigyan ng focus or ng help, okay, personal help yung mga tao na napapa-join nila sa business. Okay? So, and ang last, okay, is yung tinatawag na leaders or builders. Ayan, bigyan ko lang kayo ng idea, ano yung difference ng tatlo na yon. Okay? Kasi yung una, yung mga direct sellers, they earn whenever they sell. Meaning, yung income nila magbabase sa nabenta nilang produkto. Okay? So basically, ang income dito sa direct sellers is yung tubo lang or yung profit. Okay? Pangalawa, dun sa mga members or recruiters, sila yung mga tao na nag-earn whenever they get people. Okay? And then after that, afterwards, na hindi na mag-pursue, okay, yung mga members or mga distributors, that's the time na stop din yung income. Okay? Pero may mga tao na tinatawag na leaders or builders. Okay? So, ito yung mga tao na nakaka-invite sila, nakakakuha sila ng mga bagong distributors, nakakapag-sponsor sila ng mga bagong distributors as well, okay, tinuturuan nila. Okay? So, gina-guide nila on the journey. Okay? Kaya ito yung mga leaders and builders, ito yung kumikita ng unlimited income potential. Okay? Ito yung kumikita ng malaking halaga. Aside from that, ito yung kumikita ng tinatawag na residual income. Okay? So, ikaw, bilang bagong part, okay, ng Fast Track Worldwide, dun sa tatlo, okay, dun sa tatlo, ano yung goal mo? Okay? Isa ka bang direct seller? Magbebenta ka lang ba ng produkto? Magiging member ka lang ba? Ordinaryong distributor? Na mag-earn lang tuwing kailan sila nakakakuha ng bagong distributor? Or ikaw ba yung leader or builder na talagang aaralin mo, seryosohin mo, at i-work out mo yung business, pero kapalit naman nun, okay, sabi nga in every opportunity, okay, na ibibigay, na makikita mo at igagrab mo at paggugulan mo ng panahon, okay, malaki talaga yung possibility and sure no, sobrang sure na magiging successful ka. Okay? So, ayan. Share ko naman sa inyo kung ano ba yung team, okay? Kung ano yung team natin. Okay, dito sa Fast Track Worldwide. Okay, so ang pangalan po ng team natin is Team Unstoppable, okay, which is we are part or we are under the leadership of our one of our founder, which is si Mentor Ray Aldwin Valeriano. Okay, and of course, under our Team Catalyst. Okay, so yan. Ngayon, once naging part ka ng team natin, Team Unstoppable Catalysts, you will be included on our exclusive group pages, okay, and group chats. Okay, so ano yung mga group pages or group chats na kailangan, okay, i-follow up mo kami. Aside from that, ikaw mismo, pagka-start mo, dito ka namin ipapasok. Okay? So, first group page na kailangan makapasok ka is yung group page na FTW Team Unstoppable Exclusive. Okay? So, mamaya, once na mag-start ka na, okay, ngayon na nag-start ka na, we will include you sa group page ng FTW Team Unstoppable Exclusive. Another group page is our Fast Track Worldwide Members Official. Another is FTW Catalyst Exclusive at group chat na FTW Catalyst. Ayan. So, bakit kailangan nandito ka, okay, sa mga group pages na to? Ano yung advantage na mapasama ka sa group pages na to at group chats? Ayan, simple lang. Sabi nga,
since pinasok mo yung negosyo na to at seryoso ka na magkaroon ng resulta sa business natin, importante na lagi kang updated sa lahat ng announcements, sa lahat ng mga bagong importanteng kailangan mong malaman or matutunan about our business. And this is one way, okay, para magkaroon tayo ng consistent communication, okay, at lagi kang ma-update sa lahat ng mga kailangan mong malaman sa ating company at sa ating business. Okay? So, ito yung mga group pages na i-include ka namin. At yan, ito rin yung mga checklists. Yan. So, ito yung mga checklist na kailangan meron ka. Kaya ngayon na nag-uumpisa ka ng entrepreneurship journey mo. Okay? First, ngayon na part ka na ng FTW, of course, magkakaroon ka ng sarili mong username saka password sa FTW system. Okay? So, with your email, okay, at magkakaroon ka ng password, so doon mo matatrack or mamomonitor lahat ng mga income, transactions, lahat ng purchases na pumapasok under your organization. So, sabi nga, parang ito na yung pinaka-inventory, okay, ng negosyo mo dito sa FTW. Pangalawa, magkakaroon ka din ng access, okay, sa Winners Elite Bootcamp or yung tinatawag natin na web. Okay? So, kung ano yung username mo, okay, or yung email na nilagay mo doon sa FTW system, yun din yung pwede mong ipang-register sa web natin. Okay? So, you will just register your email, okay, and your password para ma-access mo yung ating Winners Elite Bootcamp. Ano yung meron sa web? Okay? Doon sa web, ay kumpletong lahat ng mga trainings na kakailanganin mong mapanood at pwede mong paulit-ulit, okay, na panoorin para matutunan mo yung mga bagay, basic man yan or advanced, okay, na learnings na kailangan mong matutunan para mas mabilis at mas magawa mong maigi yung negosyo mo. Okay? So, lahat yun, Facebook advertisements, ManyChat, websites, funnels, okay? So, dun mo po yun makikita sa web. Okay? So, lahat ng mga bagong distributors ng FTW ay magkakaroon ng access sa web natin. Yan. So, kailangan din sa checklist mo, okay, magkakaroon ka ng sarili mong Facebook page, okay, at ManyChat account. So dito, huwag ka mag-alala kung hindi mo alam gumawa or hindi mo alam kung paano gawin, okay, or paano magkaroon ng sariling Facebook page at ng ManyChat account. So sa mga, merong another video tutorial for this, okay? So ipoprovide namin sa'yo para matutunan mo yung basic, okay? At magawa mo, okay, na magkaroon ka ng sarili mong Facebook page at ManyChat account. Okay? Kung hindi ka techie at wala ka pang idea kung paano mo gagawin yung business mo, so no worries kasi ituturo namin sa iyo. So magkakaroon tayo ng basic tutorial for that. Okay? So another one, kailangan mo lang i-prepare yung Facebook payment method. Ayan, so ba't gano'n? Bakit may payment method? Bakit kailangan may bayad? Ayan. So, sabi nga, since nag-start ka ng business, huwag mong kakalimutan na may options ka naman. Okay? Pwede kang mag-start na tinatawag na free traffic. Mamaya, i-explain ko yun. And aside from that, pwede ka rin na mag-prepare or mag-start, okay, ng iyong Facebook payment method. Okay? So, ano ba yung kailangan mong i-prepare? So, you may use credit card, debit card, or prepaid Visa cards. Ayan. So, ako, nung nagsa-start ako, nag-a-avail ako sa mga banks, ayan, ng mga online prepaid Visa cards. Ayan, yung katulad niyan. May ginagamit ako yung sa Metrobank, okay, which is yung registration niya is 100 pesos lang. Okay, tapos prepaid lang yon. So, niloloadan, tapos yun yung pinangbabayad ko ng advertisement.
Ayan. So, kung may ATM ka naman na readily available, okay, so yun yung, pwede mo rin yun gamitin. Okay? So, pero yung pinaka-best, kung may credit card ka, okay, so mas maganda, yun yung magamit mo. Okay? Para sa Facebook payment method. Okay? So, mamaya, malalaman nyo kung para saan yun. Okay? Okay. So, ayan. Ngayon, bibigyan kita ng tips. Ayan. Siyempre, yung negosyo natin, it's an online business. Okay? So, basically, gagamitin mo talaga yung Facebook. Okay? Gagamitin mo talaga yung Facebook as your main tool. Okay? Marami namang ibang pwedeng gamitin like Instagram, YouTube, ano pa ba? Twitter para mag-market, okay? Or sell ng packages and products. Pero sabi nga yung pinakamarami at pinakamalaki yung population is sa Facebook. Okay? So, importante na maituro sa'yo kung ano ba yung mga basic na kailangan mong i-check, okay? I-check kapag mag-uumpisa ka. Okay? Yung startup tips. First, ayan. So, ngayon, kung dati laging naka-private yung Facebook account mo, ayan, ngayon dahil magma-market ka na online, okay, gagawin mo na yung business mo through online. Sabi nga walang negosyo na tinatago. Okay, lahat ng negosyo kailangan mo i-share. Okay, kasi hindi ka bibenta kapag hindi mo share, of course. And una-una na kailangan mong gawin, make your Facebook account public. Ayan. So, kung private person ka, okay, so ngayon, kailangan, okay, magkaroon ka ng sarili mong account na public account, okay, para makakuha or makagather ka ng mga leads, okay, in the future. Okay. Pangalawa, you need to change your profile picture. Ayan. Since sabi nga, mag-uumpisa ka ng negosyo mo, mag-uumpisa ka ng business mo, diba? So, paano mabibuild yung trust sa'yo ng tao kung nakikita niya na hindi ganun ka presentable, okay? Or hindi ganun katiwa-tiwala. Hindi naman ko sinabi na hindi ka katiwa-tiwala, pero malaki kasi yung percentage ng magiging trust sa'yo ng taong sharean mo ng business kapag presentable, syempre, yung profile picture na makikita niya sa'yo. Okay? So, choose a presentable na profile picture. So, another, make a positive or inspirational cover photo. Ayan. So, pwede mong gawin yung mga mentor or coaches na ipa-follow mo. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng lists sa mga next tutorials. Yung mga list na pwede mong i-follow ng mga mentors or coaches. Ayan. So, as for now, pwede mong gawing model, okay? Yung Facebook profile ko, okay? So, choose a presentable profile picture and then an inspirational cover photo. So, pwede mong gawing cover photo yung dream board mo. Ayan. So, pwede kang mag-edit ng inspirational quotes, okay? Sa Canva. So, application yun na pwede kang mag-edit ng mga pictures. Okay? At, ayan, yung pictures mo na nagsa-service ka or nagtotalk ka, kung meron ka na, okay? Kung leader ka na at meron ka mga pictures na ganun, pwedeng yun yung gamitin mo. So, and of course, very important to use your real name, okay? Mas maganda kapag yung totoo mong pangalan, yung ginamit mo as your Facebook profile name. Ayan. So, bakit? Kasi it builds trust. Okay? So, syempre, totoong pangalan mo, ako kompleto pa. Okay? So, sabi ko, gawin mong model. Okay? Yung Facebook profile ko, yung full name ko nandun. Okay? So, bakit? Malaki yung impact na nandun yung full name mo. Kasi, for example, magpapadala sila. Okay? Tapos, hindi yun yung name na nakalagay mo dun. Baka mag-worry or hindi mag-trust, okay, yung tao na sinesharean mo ng business. Unlike kapag kompletong pangalan mo,
Okay? Ay, totoong tao to. Okay? So, real name. Very important yun. Tapos, since ngayon na nagne-negosyo ka na, never post negative, okay, posts, emo posts, okay, or mga negative statements, okay. Lagi mo lang i-post yung mga positive, okay, quotes, ano pa, remittances, yan, yung pwede mong i-post, ano pa, mga transactions, okay. So, maganda yung nakaka-inspire. Okay? Ako, during the time na nag-uumpisa ako sa business, wala pa akong ma-share na results ko. Okay? So, I'm using mga results ng mga kasamahan ko. Okay? Mga results ng mga tao na kasama ko sa business na unti-unti na silang nagkakaroon ng resulta. So, ginagamit ko yun. And of course, I ask permission, okay, sa mga tao na kinokopyahan ko ng posts. Okay? Ang tawag doon, ethics. Okay? So, very important na whenever you copy a post, ask permission dun sa tao na pagkokopyahan mo. Okay? So, number 6, hide unpleasant photos. Okay? So, kasi nga, yung ating pinapakita or yung ating ginagawa ay business. Okay? Hide mo muna yung mga photos mo before na hindi ganun ka aya-aya, okay? So, very important na ang makita nila, okay, yung ma-brand nila sa'yo is coach ka, respectful, at trustworthy. Okay? So, yun yung kailangan mag-reflect, okay, sa iyong image, okay, or sa iyong brand. Lalo pa kung nag-uumpisa ka pa lang, di ba? So, kailangan, very important na itong startup tips na to, okay, isa-isa mong gawin. Okay? So, ngayon, ang pinaka-main, okay, yung pinaka-main goal natin sa negosyo natin dito sa FTW is for you to create your team. Okay? And for you to create a team, syempre hindi naman isa lang yung tao. Okay? Hindi naman dalawa lang yung tao. Okay? For you to create a team, syempre kailangan ng malaki or massive na papasok na members under your organization. And mangyayari lang yun, okay, kapag nakapag-gather tayo ng maraming prospects or maraming leads na tinatawag. Okay? So yung i-share ko sa inyo this evening, ayan, is ito, yung prospecting or yung leads generation. So, paano ka nga ba makaka-build ng sarili mong team dito sa Fast Track Worldwide? Okay? So, una-una, ano ba yung leads or prospect na tinatawag? Ito yung mga tao na customers, subscribers, followers mo, yung mga magiging distributors mo under your organization. Okay? So, there are 2 types, okay, ng pag-generate ng leads. Okay? So, yung first is yung tinatawag na free traffic at yung second is yung tinatawag na advanced Facebook marketing. So, I-explain ko yung dalawa na yon. So, we'll start with leads generation via free traffic. So, ano yun? Ito yung libre. Okay? Yung libre kang makakakuha ng mga leads mo or ng mga prospects mo. Okay? Para sa business mo. Yan. So, ito yung hindi ka pa magbabayad sa Facebook. Free pa. Okay? So, dahil bago ka pa lang, ayan, naiintindihan ko, bago ka pa lang sa business, pwede mong gawin, okay, itong mga tips na to, okay, para makapag-generate ka ng maraming leads, okay? So, first, ayan, so dapat be consistent on this, add at least 10 sorted FB friend every day. Ayan. So, ako, during the time na nag-uumpisa ako, so ginagawa ko yun. Sinesearch ko yung mga friends ko na nakapublic yung profile nila and then sinesearch ko yung friends list. So, pumipili ako talaga. So, sinusort ko kung sino yung pinipili ko kasi is yung my work. Ayan. So, yung it's either nasa Pilipinas nag-work or nasa ibang bansa. So, yun yung pinipili ko. Siyempre, kailangan isusort mo pa rin. Okay? So, iniiwasan ko yung mga prospects or yung mga may Facebook account na yung works at
edi sa puso mo, at saka Krusty Krab. Ayan. So, yun yung mga iniiwasan ko na i-add. Yan. So, ina-add ko talaga yung may mga work. Ayan. So, working nasa Pilipinas man or nasa ibang bansa. So, pangalawa, yan. So, in that way, yan, nakakapag-generate ka ng maraming followers or maraming viewers, okay, sa lahat ng mga ipoposts mo, okay, in the future. Second, ayan. So, second is yung ating join group pages. Ayan. So, kailangan mo mag-join sa mga group pages. Ako naalala ko, nung bago ako, ang ginawa ko para makapag-generate ako ng maraming leads at makapag-add pa ako ng maraming friends, okay, na potential na maging leads ko. So, ginagawa ko, pumapasok ako sa mga pages ng mga OFWs. Ayan, for example, OFW in Korea, OFW in Singapore, in Hong Kong. So, pumapasok ako doon. Tapos, yung mga nagko-comments, nagla-likes, okay? So, for example, yung mga admins, nagpo-post sila. And then, yung mga comments, nagla-likes, binabasa ko yun. And then, ina-add ko isa-isa yung mga nandun. Okay? So, in that way, nadadagdagan yung mga viewers, okay, ng mga ipopost ko. Okay? So, pwede mong gawin, and join ka sa mga group pages, and then, okay, dahil later on, magkakaroon ka ng sarili mo na group page at saka ManyChat, ay ng Facebook page at saka ManyChat. So, importante na malink mo rin yung Messenger reference link mo. Okay, so, dito tayo. Ayan. So, yung Messenger reference URL mo ng ManyChat mo. So, for example, pasok ka sa isang group page, for example, OFW Korea, tapos mag-post ka doon ng value. Ayan, mag-post ka doon ng value, tapos i-link mo doon yung URL ng ManyChat mo, then automatically, malilid na sila, okay, sa ManyChat account mo. Okay? So, automatically, subscribe na siya sa'yo. And whenever magbo-broadcast kayo, later on explain ko sa inyo yun through a different tutorial, okay, kung paano paganahin yung ManyChat. Okay? So, next. Make your own group page, then gain prospects by posting pending posts. Ayan. So, pwede kang gumawa ng sarili mong group page. Ayan, for example, pwede mo gawin, kasi may nababasa ako mga group pages, yung group pages nila Mentor Ray at saka ni Mentor James. Ayan, yung Asenso Kabayan, no? So, yun, ang laki na ng community na yun, na pag pumasok ka doon, okay, so yung mga posts, sobrang positive, sobrang about entrepreneurship. Ayan, so, ang admin doon sa page na yun, ikaw yung magiging admin sa gagawin mong page. Tapos magpo-post ka ng mga trending posts para dumami, okay, yung mga tao na papasok or magjo-join dun sa page mo. Okay? So, dun ka makaka-gain ng maraming leads. Okay? Another one is you can also do massive prospecting. So, ako yung before dun sa previous na mga ginawa kong or previous company na winner out ko, okay, so ginagawa namin yung massive prospecting. Okay, ano yung massive prospecting? Magkakaroon tayo ng sarili nating script. Ayan, for example, ikaw, ako naniniwala ako, yung Facebook mo, sobrang dami mo pang friends dyan. Okay, yung iba nga, 5,000 yung friends, 4,000 yung friends, 1,000 plus yung friends, hindi naman nila lahat halos kakilala yun, di ba? Pero, mama-maximize mo yon, yung dami ng friends na yon. On what way? Okay? Or in what way? Sa massive prospecting. Okay? So, magkakaroon ng script. So, for example, script 1, yung script 1 na yon, isa-send mo dun sa lahat ng tao sa friends list mo. Ako, ang ginawa ko dati, 50 per day. Okay, 30 to 50 friends per day yung pini-PM ko.
So, nag-start ako sa letter A, okay, letter B, letter C, di ba yung mga alphabetically arranged kasi yun yung mga friends list natin. Okay, so nag-start ako sa letter A, yung 30 to 50 katao, na letter A lahat nag-uumpisa yung name nila or yung pangalan nila, okay, mini-message ko yun lahat nung script 1. Okay? Then, lahat ng magme-message dun sa script 1, basically, yung nakalagay lang dun, hello, gusto ko lang kamustahin ka, something ganun yung script. Okay? And then, kapag nag-reply siya sa script 1, okay, may script 2 na ako na naka-prepare. Okay? Dun sa script 2 na yon, i-message ko lang ulit sa kanya yung script 2. Pag nag-respond siya, okay, sa script 3 naman. Okay. Anyway, magkakaroon tayo ng separate tutorial for our massive prospecting. Okay? Pero basically dito, uubusin natin yung mga nasa friends list mo. Okay? Again, free traffic pa rin yan. Okay? Ubusin natin yung mga nasa friends list mo na makuha natin yung mga pwede pang or yung potential na magiging partner mo or magiging part ng team mo. Okay? Sa business natin. Okay? So, another way, okay, kanina yung tinuro ko sa inyo na ilang mga tips is yung leads generation via free traffic. Okay? Ito naman, yung next na isa-share ko sa inyo is yung leads generation via advanced Facebook marketing. So, ito, kanina free. Okay? Ito, medyo maglalaan na tayo ng budget for this. Okay? Pero sabi nga, negosyo itong pinasok natin at sa negosyo na pinasok natin, imagine, nagsimula ka ng builder package sa halagang 1,499. Okay? Sa totoo lang, hindi naman talaga yun yung puhunan mo, okay, sa business natin. Kasi bumalik nga yun sa'yo eh. Gamitin mo man or ibenta mo yung produkto, nabawi mo na rin, okay, agad. Pero ito, yung isa-share ko sa'yo, ito na talaga yung totoong magiging puhunan mo. Okay? And once na ginawa mo to, malaki rin naman talaga yung magiging kapalit or magiging balik. Okay? Kasi dito, advanced na siya. Advanced sa Facebook marketing. Wherein, gagamitin natin yung power ng Facebook advertisement. Okay? Para mas maka-generate ka ng mas maraming leads. Okay? Mas maraming prospects na makukuha. Okay? So, paano mo magagawa yon? Okay? So, by paying Facebook for advertisement, ito nakikita mo na siguro to, okay, sa newsfeed mo, whenever nagbabrowse ka ng newsfeed, may mga makikita kang ilang advertisements, okay, na nakalagay sponsored. Okay, so ibig sabihin nun, nagbayad sila for advertisement. Okay, nagbayad sila sa Facebook for advertisement. So pwede rin natin gawin yun. Okay, paano yung magiging flow, okay, ng leads generation mo kapag nagbayad ka sa Facebook for advertisement. Okay, so una, ayan, so ito yung flow niya. Okay, una, magkakaroon ka ng sarili mong Facebook ads, okay? So, pwedeng in a form of posting or in a form of video. Pero mostly, yung gagamitin natin is video, okay? Video advertisement. Kasi yun yung in ngayon, okay? Yun yung trend ngayon. So, through Facebook ads, okay? So, meron tayong tutorial for that. Magkakaroon tayo ng tutorial ng how to set up your Facebook ads. Okay? Pero basically, video yan. Okay? Tapos, in that video, ayan, so magkakaroon ng engagement. So, lahat ng magpo-post doon or magko-comment doon sa video na i-create natin, or ang tawag doon is engagement. Okay? Lahat na magko-comment doon sa video na yon, okay, magkakaroon ng engagement. Tapos, dun sa engagement na yon, malilid sila sa ManyChat mo. Okay? So, makaka-subscribe sila automatically dun sa ManyChat mo once na mag-comment sila dun sa video na pinost mo for advertisement. Okay? And once na naka-subscribe na sila sa ManyChat mo, okay, dun na magkakaroon ka ng chance na ma-follow up sila palagi kasi nga nakasubscribe na sila sa'yo eh. Through a broadcast or through broadcasts. Ayan. Yung broadcast, yun yung mga pinopost, okay, possible in a daily basis, okay?
yung broadcasts na yun, iba-iba. So, lahat yun, ng posts doon is positive. Aside from that, pwedeng ang laman nun is transactions. So, anything na pwedeng ipang-follow up natin dun sa mga prospect or leads na nag-subscribe sa'yo through that Facebook advertisement. Okay? And syempre yun, parang doon, maluluto sila, meaning malalaman nila kung ano yung mga kailangan nilang malaman about the business na ino-offer mo. Okay? So parang doon yung benta. Doon mo sila isi-sales talk, okay? Doon sa broadcasts na yun. And then eventually, okay, yan, syempre, through that broadcast, may mga questions at objections ka na kailangan sagutin, okay, sa kanila. And yung mga objections na yon, kailangan mo lang sagutin at kailangan lang malinawan sila. Okay? And after that, pwede through broadcasts also, yan, pwede ka nilang i-add sa personal Facebook mo. Siyempre, nakaka-add ng credibility, okay? Nakakataas ng trust, okay? Kapag nakita nila na totoong tao ka talaga, okay? And makikita nila yon through your personal Facebook account. And that's the time na later on, so magiging distributor na sila or members mo na sila. So ito yung flow, okay, ng magiging Facebook, advanced Facebook marketing mo. Okay? So, ganito yung generation, okay, ng leads kapag magbabayad ka sa Facebook. Okay? Sabi nga, more leads, more new winners, okay? Mga bagong tao na tutulungan tayo. Okay? So, bakit ganun, Mentor Gretch? Di, piliin ko na lang yung free traffic kasi free lang yun. Makaka-generate din naman ng leads. Okay? Makaka-generate din naman ng mga prospects. So, hindi na lang ako magbabayad kay Facebook. Mag-free traffic na lang ako. Okay? So, ako, suggestion ko, if kaya mo naman, okay? Kaya mo naman na allot ng budget for advertisement, Facebook advertisement, gawin mo kasi sabi nga nasa negosyo tayo and very important na wag mong titipirin yung negosyo mo kasi kapag tinipid mo yung business mo, okay, mas titipirin ka rin ng business mo sa resulta na magkakaroon ka. So, importante na bigyan mo talaga ng certain budget, okay? Yan. So, yung mentor ko, during the time na nag-uumpisa ako, yung sinasuggest niya, at least 200 pesos budget in a day, okay, for Facebook advertisement. Yan. Kasi marami na yun. Sobrang marami nang ma-generate na leads yun. Kung kaya mo nga 1,000 pesos per day na Facebook advertisement, i-go mo kasi babalik naman yun sa'yo. Through mas maraming leads. Okay? So, sabi nga, more leads, more new winners, more new members, at mga maraming bagong tutulungan under our team. Okay? So, ano ba yung advantages ng Facebook ads? Una, it saves money. Okay? So, paano ko nasabi? Ayan, sabi ko nga sa inyo, nag-start ako sa negosyo na to, offliner ako. So, nagpupunta ako sa kung saan-saang probinsya, okay, para mag-business, okay, mag-market. Okay? And syempre, for example, ako nag-market ako sa malalayong lugar. So, nagpunta ako ng Batangas, Quezon, Masbate. Imagine kung nag-umpisa ka pa lang and ikaw is pupunta ka sa mga malalayong lugar na yon, okay? Kung saan ka makakakuha ng prospects dun sa malalayong lugar na yon, syempre magko-cost ka talaga ng malaking halaga. Like, pupunta ka doon, mamamasahe ka, pabalik-balik, diba? Unlike, if mag-Facebook ads ka, okay, yung 200 pesos na budget mo na kung tutuusin, papunta pa lang na pamasahe yon sa nearest town, okay, sa province or nearest province, ay nakapag-save ka na ng money kasi yung 200 pesos na yon, hindi lang isang tao yung makakausap mo or dalawang tao, mas madami pa. Okay?
So, aside from that, okay, dati naalala ko, nag-i-invite ako and pinapakape ko pa yung invite ko. Yan, so, yung isang kape, 200 pesos, okay, pag mag-i-invite ako sa, syempre, friend ko, ka-close ko, so, ilibre ko siya sa Starbucks, o kung saang coffee shop. So, yung cost na 200 pesos, okay, isa lang yung nakausap ko, tapos hindi pa ganun ka-positive about the business, di ba? So, it will really save you a lot of money, okay, kapag nag-Facebook ads ka. Pangalawa, it saves time. Okay, so katulad ko, during the time na nag-umpisa ako, talagang it saves time. How? Okay, so yung travel pa lang from our place going to another place, it takes time. So for example, mag-travel ako going to Pampanga, 1.5 hour, okay, to Batangas, 2 hours, diba? So minsan pag traffic, mas madami pang oras, diba? It really saves time. Okay? Kasi, for example, you're in the comfort of your home o kaya ikaw ay nasa work or after work mo, magagawa mo yung business mo. It will really save you a lot of time. Okay? So, aside doon, it will save you effort kasi automated yung system na ituturo namin sa'yo through Facebook pages, Facebook advertisements, and ManyChat. Okay, so automated lahat. Meaning kahit nasa work ka, kung OFW ka, nasa work ka, nasa trabaho ka, tapos pag uwi mo, saka mo palang gagawin yung business mo. Since automated na, okay, may flow na, okay, may system na yung negosyo mo, mas madali mo na siyang magagawa. Okay? And of course, yung pinaka-last is yung higher rate of productivity. Okay? So, sabi nga, it doesn't mean na busy ka, okay, is productive ka. Okay? So, dito tayo, mas na-maximize natin yung oras natin. Ayan, katulad niyan, kung working ka, of course, yun yung main source of income mo, and ginagawa mo lang itong FTW as your part-time income or for your parang future, okay, purposes. Dahil, syempre, nag-uumpisa ka pa lang sa business, binibuild mo pa yung business mo, and then eventually in the future, pag nag-results ka or lumaki yung resulta mo, diba? So, that's the time na ipo-full time mo na yung negosyo. Okay? So, mas magiging productive ka. Okay? So, mas madali mo siyang magagawa. Okay? So, yun. Yun yung mga advantages kapag nag-Facebook ads tayo. Okay? So, of course, hindi naman ganun kadali na kaagad makakakuha ka ng maraming grupo or maraming tao, maraming members kapag nag-Facebook ads ka. Yan. So, may process yun. Okay? At yun yung stages or merong tinatawag na 3 fundamental stages yung Facebook marketing. Okay? First is yung tinatawag na curiosity. So, for example, yung prospect mo or yung leads mo, okay? So, napanood niya yung video mo, tapos, in-add ka niya sa Facebook, ganyan. Okay? So, kailangan lang ganun para makapag-create ka ng curiosity, okay, sa mga magiging leads mo, okay, or subscribers mo or followers mo. Kailangan lang consistent ka talaga sa mga postings. Okay? Be consistent in postings. Post valuable information. Yan. So, ano-ano ba yung mga pwede mong i-post? Yan. Sabi ko nga sa'yo, di ba, magpa-public ka na ng Facebook mo ngayon. Tapos, dadamihan mo na yung post mo palagi. So, ang tawag doon, social media presence. Okay? So, kailangan lagi ka nilang nakikita. Okay? Na posting ka, active ka sa Facebook. So, ano yung mga pwede mong i-post? Okay? So, pwede mong i-post doon yung mga remittances sa'yo. Kung nag-start ka na makapag-market, di ba may mga times na magpapadala na sila ng pera sa'yo. So, pwede mong i-post yung mga remittances mo. Yan. So, kapag nagkaroon ka na ng commission, kahit maliit pa lang yan, so you can post it also. Mga testimonial, personal testimonial mo about the products, or sa income, okay? Nagkaroon ka ng extra sales habang nasa work ka or after work mo, so pwede mong i-post yun.
Okay? Tapos, ano pa? Pwede kang makipag-copy rin, okay? Doon sa mga group pages, kung saan i-add ka once na makapag-start ka. So, doon, makakakuha ka ng mga posts, okay? Even sa web natin, pwede kang makakuha ng mga posts doon or sa Winners Elite Bootcamp. Wherein, kailangan mo lang, of course, mag-ask ng permission kapag magka-copy ka ng mga posts. Okay? And you may include yung hashtag repost kapag ni-repost mo lang siya. Okay? So, importante maging active, okay? Maging consistent ka at makita ng tao na talagang ginagawa mo yung business mo sa FTW. Kasi kung ako yung tatanungin, kung ako yung tina-target mong prospect, masasama ako dun sa tao na active, okay? Na ginagawa yung business. Kesa dun sa mga tao na nahihiya or hindi naman niya sinishare yung business. Okay? So, suggestion ko, post ka lang. Be consistent about it. Pangalawa, okay? Of course, curious na siya kasi nakabasa niya na yung mga posts mo. Okay? Lagi niya nakikita sa newsfeed niya yung mga posts mo and doon na siya magkakaroon ng tinatawag na interest. Okay? Magiging interesado na siya. And kapag nagkaroon na, nagtanong na, paano ba yung ginagawa mo? Okay? Paano ba siya gawin? Okay? Ano ba yung FTW? Okay? Ano ba yung business mo? Pag nagkaroon na ng interest, okay, nag-PM na sa'yo, nag-chat na sa'yo, build a relationship. Okay? So, i-build mo lalo yung trust. Okay? Ako, in that way, yung ginagawa ko, sinusort ko na. Okay? So, paano? Tinitignan ko na kung paano ko i-introduce sa kanya yung negosyo. Okay? And mostly, tinatanong ko sa kanya kung ano yung reason bakit siya nag-interest. Ayan, so for example, nagtanong siya, ano ba yung FTW? Ayan, so hindi yung banat ka kagad na, yung Fast Track Worldwide, kailangan lang mag-purchase ka ng ganito, ganyan. And so, importante, makakonect ka din sa kanila. Bakit nga pala naitanong mo? Okay, bakit naghahanap ka ba ng additional na income? Bakit mo natanong or bakit ka naging interesado sa Fast Track Worldwide? In that way, malalaman mo yung why niya, okay? Kung bakit niya natanong at possible, okay, yung why niya na yon, malalim or yung tinatawag na deepest why. Okay? So, baka matagal na siya nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos pagod na siya mag-work. Okay? So, yan, kailangan, okay, maganda, malaman mo, okay, yung reason niya, yung main reason, bakit siya naghahanap ng additional na income, bakit siya naghahanap ng business na gagawin. Okay? At bakit niya kailangan gawin yun? Yan. So, dun sa interest, dahil nagbi-build ka na ng relationship, okay, nag-build ka na ng trust, okay, dun sa tao, so, importante, yun na yung time na pwede mo siyang mai-add na dun sa ginawa mong group page. Kasi di ba may ginawa ka na group page na parang dun mo ipapasok lahat ng mga potential na leads mo. Yan. So, pwede mo siya ipasok na doon, tapos i-share mo sa kanya yung funnel. Yan. So, sa team natin, as of the moment, may ginagamit tayo ngayon na funnel, okay, which is yun yung 3 video series na create ko. Okay? At yung 3 video series na yon, okay, very effective yon dahil marami na nag-start, nag-join, at nagkaroon ng bagong distributor by watching that 3 video series. Okay? So, i-maximize mo lang yon kasi ginawa talaga yon para sa team natin. Okay? Para may magamit ka na funnel mo. Okay? So, ayun. Kailangan, ayan, since since business mo to, kailangan prepared ka din. Okay? So, i-save mo na. Mag-save ka na ng mga basic na questions, okay, na tinatanong nila. So, kung paano, ano ba yung mga laman ng package once na mag-start. So, dapat meron ka nang nakasave na script, okay? O kaya may nakasave ka na na picture for that. Ano ba yung product? So, kailangan may picture ka na ng organicy, tapos yung mga darating na product, i-prepare mo na yung Instaglow series natin. Okay? Ay, mga Instaboost series, ganyan. So, very important na naka-prepare na.
So, pwede ka rin mag-prepare or mag-ready ng proof of shipping. Kasi yun yung mostly na tinatanong eh. Para ma-prove mo sa kanila or mapataas mo yung level of trust nila sa'yo. Na totoo talaga na nagtatransa ka na. Okay, so, ayan, aside doon, ako suggestion ko ngayon pa lang, you can save. Okay, pwede mo nang i-save yung mga proof of shipping mo, mga proof of money transfers, para meron silang makita nila, okay? Meron silang pagbabasehan na katiwa-tiwala, okay? And of course, yung last is yung nag-yes na siya, okay? Part na siya ng organization mo. Yung tinatawag na nakapag-subscribe na siya or nakapag-yes na siya sa'yo. Meaning, part na siya ng team natin, okay? Dito sa Fast Track Worldwide. Yan, so, kapag nag-yes na, ano yung mga next step? Ayan, so, pag nag-yes na, ano yung mga next step? Of course, pag nag-join na yung bago mong prospect or yung bago mong member, importante na mapanood ulit niya or mapanood niya yung winner's blueprint na to. Okay? Para maintindihan niya kung ano yung next step, kung ano yung mga pwede niyang gawin. Okay? Para sa startup niya na business dito sa FTW. Okay? And katulad mo, i-welcome din natin siya, okay, sa mga group pages, sa mga group chats, okay, na pwedeng makatulong sa kanya para ma-update siya at mas marami siyang matutunan about our business. So, yun, magkakaroon na rin siya ng web access, katulad mo. And, ayun, continuous follow-up. Of course, distributor na natin siya. Yun yung difference natin kumpara sa ibang negosyo sa labas. Kasi for example, yung mga negosyo sa labas, for example, bumili ka ng car, di ba? After bumili ng car, tapos na yung relationship. Tayo hindi. Sa negosyo natin, kung kailan siya bumili, yun pa lang yung simula. Okay? Yun pa lang yung simula ng relationship natin as business partners. Okay? Which is yun yung importante kasi right now, our goal is not just to get distributors. Di ba? Ang goal naman natin, hindi lang yung makakuha ka ng bagong member or bagong pay-ins eh. Ang goal natin, yung mga pay-ins or yung mga nagtiwala sa atin, nag-join sa atin, or mga nag-trust sa atin, importante na sila din mag-earn. Okay? Kasi yun naman yung main goal talaga. Yung makatulong din tayo sa maraming tao na kung ano yung mga na-achieve at ma-achieve natin in the future, mga results na magkakaroon tayo, ang goal natin is magkaroon din ng same results or mahigitan pa yung results natin ng mga tao na magtitiwala at nagtitiwala sa atin. Okay? And of course, dahil part na sila ng organization, papanoorin niya ulit tong Winners Blueprint. Okay? At itong Winners Blueprint na to, pag napanood niya, malalaman niya yung mga step-by-step na ulit na kailangan niyang malaman. Okay? And, ayun, may mga tips ako sa'yo. Okay? I have 10 tips, okay, in building your startup team. Okay? Yung nag-uumpisa mong grupo. Yan. Sabi ko nga sa'yo kanina, ang team, okay, ay nabubuo ng marami. Okay? Maraming members under your organization. Pero sabi ko nga, hindi yan dadami, okay, or hindi yan dadami kung hindi mo i-value yung isa o dalawa na tao na nagtiwala na or nagtitiwala na sa'yo ngayon. So, kung isa pa lang yung distributor mo or kung ikaw pa lang mag-isa, okay, at ikaw pa rin lang yung naniniwala sa sarili mo kasi naka-multiple accounts ka, okay, so importante, i-value mo, okay, yung distributors na makukuha mo, kahit isa pa lang yan or dalawa pa lang yan. And dapat ngayon pa lang ang mindset mo, okay? Dapat ngayon pa lang ang mindset mo is once na makakuha ka, okay, ng mga bago mong members or bago mong distributors, ang goal natin is matulungan natin sila na kumita rin, okay? Na magkaroon din ng sarili nilang team. Okay? So papaano? Okay, papaano? Ano yung mga tips para makapag-build ka ng sarili mong team? Okay? First tip
is never assume people to work seriously as you do, okay? So sabi ko nga kanina, naalala mo, yung shinare ko sa'yo, may 3 klase ng distributors. Ako, suggestion ko, whenever you get people, okay, may napa-join ka, okay, you ask them. Okay, tanungin mo sila. Okay, kung ano ba yung reason bakit sila nag-start or bakit sila nag-join. Bakit? Kasi for you to know kung ano ba yung stand nila. Kasi baka mamaya, okay, binibigyan natin siya ng maraming information or tinuturuan natin siya ng mga bagay-bagay. Siya pala, ang goal niya lang is magbenta-benta ng mga products. Hindi niya pala gusto mag-build ng team at hindi niya pala gusto kumita ng sobrang laki. Ang goal niya lang is extra income lang talaga yung business na to. So, ayun, para hindi sumama yung loob mo, ayan, so, lagi mong tatandaan, never assume na lahat ng tao is mag-workout katulad mo. Okay? At ganun din sa mga prospects, hindi lahat ng tao positibo sa i-share mo. Okay? Dapat alam mo na yon bilang negosyante. Kasi even SM nga, di ba, nare-reject. Hindi naman lahat ng pumapasok sa SM bumibili. Okay? Yung iba nga, papasok sa SM, magpapalamig lang. Okay? So, ibig sabihin, normal na yon sa business natin. Normal yung mare-reject ka at normal din na hindi lahat ng tao na magsa-start sa'yo or mag-join sa'yo ay i-work out yung business. Lagi mong tatandaan, ang goal natin is yung makakita ng mga tao na katulad din natin, na seryoso at may pangarap talaga na malaki, okay, para sa families na meron tayo. Okay? At sa mga tao din na may pangarap sa buhay. Okay? So, pangalawa, know your distributor's deepest why. Ayan. So, I always do this whenever I have new distributors, okay, na ginaguide at tinutulungan, I ask them, ayan, so bakit nyo po ba gusto na i-work out at seryosohin yung Fast Track Worldwide or yung negosyo natin sa FTW? And yun, mostly yung sagot nila sa akin, talagang gusto nila na matapos na sa kanila yung, or maputol na sa kanila yung kahirapan. Okay, so karamihan sa kanila gusto nang makauwi sa Pilipinas kasi mga OFW sila na matagal na talaga nagtatrabaho at hanggang ngayon hindi pa nila nakikita na magpo-progress sila dun sa ginagawa nila currently. Okay, so kailangan alam mo, kasi katulad ko, nung nag-start ako, sabi ko nga sa inyo, employee din po ako. So, nag-start ako as a nurse. So, hindi po marangya yung buhay na kinalakihan ko. Yung sapat lang, kumakain 3 times a day, napoprovide yung mga pangangailangan, pero walang extra. Kumbaga, pag may emergency sa family, hindi rin naman po, kumbaga, kailangan pa gumawa ng paraan para lang makakope. Ayan. So, ako personally, may reason ako. May malalim ako na rason kung bakit ko ginawa yung business. And kapag meron kang bagong tao na tutulungan at i-guide sa negosyo natin at alam mo yung reason why niya, okay, mas magiging eager ka na tulungan yung tao na yun. At syempre, yung tao na yun, mas lagi siyang mareremind na since seryoso yung reason kung bakit niya ginagawa yung business, magiging seryoso din yung actions na gagawin niya. Okay? Kasi, na-remind siya na ito yung reason, malalim yung rason ko bakit ko kailangan gawin yung negosyo. Okay? So, aside from that, ayan, so recognize and appreciate small progress and results. Ayan, so once na may bago kang distributor, isa man yan, dalawa man yan, or magbibuild ka pa lang ng mga bago mong magiging distributor, importante ma-appreciate mo yung mga small progresses and results na nagkakaroon sila. Okay? Another one, do not just motivate. Ayan. So, always inspire. Ayan. Yung motivation po kasi, ano yan bonus na yan. Magbasa ka lang ng quotes. Okay? Continuation. Do not just motivate, okay, inspire. Ayan. Kasi mostly kapag motivation, more of talk lang, okay? Salita lang, or positive words, or minomotivate mo lang siya. Unlike, if you inspire people, hindi mo lang siya sinasabi, okay?
pinapakita mo kung paano mo gawin or paano ginagawa. Okay. So tayo, syempre bilang nag-uumpisa or nag-start pa lang na mag-build ng sarili natin na team or sarili natin na grupo. Okay, so lagi mo tatandaan, hindi tayo boss, okay? Since tayo ay business owners or sarili natin, negosyo natin, hindi tayo boss, okay, na katulad sa corporate world, okay, na kung ano yung inutos, yun yung gagawin. Tayo, we are leaders, okay? I-lead natin yung tao para maabot yung common goal or yung certain goal. Okay? And we will serve as an inspiration. Sabi nga, hindi lang natin sila tuturuan kung paano gagawin, kundi ipapakita natin sa kanila kung paano yun gagawin. Okay? So, number 5, okay? Very important na dapat, okay, lagi tayong mag-learn. Okay? Unlimited dapat yung learnings. Okay? Dapat bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras na mag-aral tayo. Okay? Ako, I always do that. I watch videos, okay, mga trainings, okay, para hindi ako mauubusan ng i-share. Hindi ako mauubusan ng sasabihin at ituturo sa mga distributors at vendors natin. So, always learn. I always read books. Okay, I watch videos, trainings. Okay? And yung mga videos and trainings na yun talagang malaki yung naitulong. Okay? Malaki yung naitulong sa akin. Okay? Kung bakit nagagawa ko tong next or yung number 6. So, ano ba yung number 6? Yan, teach. Okay. Lagi mo, hindi ko alam kung may na-experience na kayo before na na-encounter nyo na they joined this type of business. Nakapag-join na ako sa network marketing business eh. Nakapag-join na ako sa mga online business. Nagbayad lang ako, hindi naman ako kumita. Okay, so kung may mga na-encounter ka ng ganun, yung mga tao na yon or yung mga tao na yun, meron silang na-miss na hindi nagawa. Okay, which is yun yung magturo. Okay, yun yung turuan nila yung mga tao na naniwala at nagtiwala sa kanila, kaya hindi nag-pursue yung career nila into the business na ginawa nila. Okay, so importante na you must continuously learn, and then upon learning, okay, always teach. Sabi nga, yun yung wisdom, okay, yung wisdom na meron yung mga tao. Yan. So, nakukuha nila yon by applying what they have learned. Okay, so sabi nga yung knowledge, okay, yun yung learnings, yung information. Pero yung wisdom, yun yung kapag in-apply mo na, okay, or ikaw mismo na itinuro mo, okay, yung mga natutunan mo. Okay? So, yun. 5 is learn, 6 is teach. Okay, dapat laging yun, lagi, always na magka-tandem yun. Okay, huwag kang mapapagod mag-aral ng mag-aral. Kasi alam mo ba, tayo, okay, lahat tayo, mapabata, may edad ka na, importante na lagi kang nagla-learn. Okay, lagi kang willing matuto, lagi kang willing makinig. Okay, kasi the moment you stop learning, okay, that is the start of your downfall. So, importante, once you learn, you teach it. Okay, ituro mo sa mga tao na matutulungan mo, okay, or malaki yung itutulong sa kanila ng mga bagay na alam mo or natututunan. Okay, number 7, okay, importante for you to build your own team. Okay, you must step up. Okay, so sabi nga, para maka-create ka ng isang team or kung gusto mo maka-create ng leaders, okay, ng mga magagaling na distributors under your organization, kailangan ikaw muna yung magaling. Okay? Wala naman nag-umpisa na magaling agad eh. Even kami, yung mga mentors, yung mga coaches, we started na wala kaming idea kung paano ginagawa yung business. Okay? Nagsimula kami from scratch, nagsimula kami from zero knowledge. Okay? But eventually, syempre, nag-step up kami. Inaral namin maigi, sineryoso namin yung negosyo. Kaya right now, alam namin ituro or alam namin at nakabuild kami ng malaking grupo or malaking team. Okay?
So, number 8, okay, aside from you stepping up, okay, sabi nga bago ka magkaroon ng agila, okay, or leader under your organization, kailangan ikaw muna maging leader ka. Ikaw muna maging agila ka. And once na dumating yung time na agila ka na, dapat ang goal mo, hindi lang ikaw yung maging agila. Okay? Hindi lang ikaw yung maging magaling. Ang goal mo, dapat lahat ng mga maniniwala at magtitiwala sa'yo, kailangan gumaling din sila. Raise people up. Okay? Ang goal natin is makakreate tayo na maraming tao na katulad din natin na maging successful at knowledgeable, okay, dun sa business na meron tayo. Okay? So, we must raise people up. Sabi nga true leaders do not just create followers, okay? They create leaders also like them, okay? And once na dumating yung time na magkaroon ka ng mga leaders na kumikita ng katulad mo, kumikita ng malaki katulad mo, may grupo na malaki katulad mo, at mas maganda, mahigitan ka pa, yun yung, sabi nga, yun yung priceless, okay? Yun yung priceless na pakiramdam, yung priceless na feeling, okay, sa lahat. Okay? So, number 9, be a team builder. Okay? So, ang goal natin, hindi lang tayo yung mag-earn, hindi lang tayo yung kumita. Ang goal natin is yung kumita ng malaki is yung mga members are under our organization. Matik na yun Kapag kumita sila, kikita ka rin naman Hindi, i-goal mo na lang na kumita ng malaki yung members mo or yung distributors mo. Kasi, eventually, okay, kapag pare-parehas na sila kumikita ng malaki rin naman yung income mo Diba? So, ang goal natin, ang target natin is kumita yung mga distributors na niwala at nagtitiwala sa atin. And of course, yung pinaka-last, definitely, never the least, okay? Yan. So, yung respect and always be grateful. Okay? So, in building your startup group or your startup team, okay, yung team mo, in building your massive team in the future, okay, respect, okay, and gratefulness, okay, is dapat yung laging pinapractice na culture, okay, under our team. Okay? Despite the differences, okay? Siyempre magkakaiba tayo ng pinanggalingan, okay? Magkakaiba tayo ng mga lugar na pinagmulan, okay? Na pinanggalingan, magkakaiba tayo ng background. Despite our differences, we all have our common goal, okay? And ang common goal na yun is lahat tayo maging successful, at lahat tayo ay makatulong ng malaki sa families natin and to achieve time and financial freedom at the same time. Okay? And sabi ko nga, dito sa negosyo natin, dito lang yung negosyo na kung kailan mas umaasenso ka, dapat mas bumabait ka. Okay? Dito yung kung kailan ka mas nabibless, okay, mas nagiging grateful ka, mas nagiging respectful ka, at mas bumabait ka. Okay? So, importante na yun yung wag na wag natin makakalimutan lahat. From now, okay, ngayon nag-uumpisa ka pa lang hanggang later on, maging successful ka na, kumita ka na ng malaki. Wag na wag mong kakalimutan yung number 10. Okay? Always be respectful and always be grateful in anything. Okay? So, ang sarap kaya sa feeling nun, yung makakreate tayo ng community na lahat nagtutulungan, at lahat nagtutulungan, lahat nagpo-progress, okay, sabay-sabay at nagagawa natin or na-reach natin yung mga target or results na gusto natin. Okay? In harmony, diba? So, yun yung pinakamasarap na feeling sa lahat. Okay? So, yun yung tips, okay, ngayon na nag-uumpisa ka mag-build ng grupo mo. Okay, and of course, yung pinaka-last is your deepest why. Okay, so before I end this training po, before I end this recording, of course, okay, ako siguro suggestion ko, tonight, okay, I want you to focus, meaning gusto ko na malaman mo or gusto ko ma-check mo yung sarili mo.
Ngayon, nandito ka na sa Fast Track Worldwide, ngayon na nandito ka na sa FTW, ano ba talaga yung main reason? Okay, bakit mo kailangan gawin yung business or bakit mo kailangan trabahuhin yung negosyo na to? Okay, kasi ako sa totoo lang, pwede namang wala ka dito ngayon eh, hindi mo pinapanood yung video na to eh. Pwede naman may iba kang bagay na ginagawa. Pero bakit ka nandito? Okay, bakit ka naglalaan ng panahon? Bakit ka naglalaan ng oras para mag-aral at para panoorin tong video na to? Ako naniniwala ko na you have your own deepest why. You have your own personal reason bakit mo pinaglalaanan ng oras yung negosyo mo dito sa FTW. Ako, siguro share ko na lang din sa'yo. So, sabi ko nga na nag-umpisa ako, I started na working ako as a nurse sa isang hospital, and then nag-work ako sa BPO or sa call center. And during that time, nakita ko na yung cycle. Sabi ko, yung sahod ko ng A1 hanggang A15, yun yung ginagastos ko ng 16 to 30. Yung sahod ko ng 16 to 30, yun yung ginagastos ko ng 1 to 15 the next month. Hanggang sa naging cycle siya, tapos wala akong nasi-save, wala akong naiipon. So parang doon ko na-feel na sabi ko, ay, parang parang walang pagbabago. Parang may problema, may mali. So, during that time, sabi ko, kailangan ko mag-decide. And doon ako nag-start na mag-venture into entrepreneurship. Okay? Meron akong pinaka-main reason bakit ko ginawa or yung entrepreneurship or bakit ako nagnegosyo. Okay? Kasi during that time, so I'm still young. Sabi ko nga ako personally, right now, I'm only 28 years old. Kaka-28 ko lang. And masasabi ko na I'm still young. Okay, bata pa ako. Kung tutuusin, sabi ko nga may mas malalim pa kayong rason. Bakit kailangan ko gawin bakit nyo kailangan gawin yung business? Okay, I'm still young. I'm only 28 years old. Pero sabi ko, parang doon ko nakita kung ako, sabi ko, 28 years old, syempre next year, hindi na ako 28 Next year, 29 na. Next year, 30 years old na. Siyempre, lahat tayo, hindi tayo bumabata, di ba? So, nagkakaedad tayo. So, kung tayo, hindi na tayo bumabata, parang ako, iniisip ko, kung ako hindi na bumabata, what more pa yung parents ko? Father ko kasi is, next year is senior citizen na. Okay, 60 years old na. Sabi ko, few years from now, yung mga kaya niyang gawin ngayon, later on, hindi na Sabi ko, kailan pa ako kikilos? Kailan pa ako gagawa ng paraan? Kung kailan hindi na nila kaya or kung kailan worst na. Diba? So sabi ko, kailangan kong kumilos, not for me, not for myself, but for the people around me. Okay, sino yun? Yung family natin. Kung ikaw, yung parents mo, yung reason mo, bakit mo kailangan gawin yung business. Kung may sarili ka ng family, kung mayroon ka ng anak, diba? Ako, during the time na nag-aaral ako, so dumating sa point na yung tuition fee ko sa school talagang hindi kayang i-provide ng family ko, and talagang ginagawan talaga namin ng paraan para lang makapag-tuition ako. Parang doon ko na-realize, kung time will come, I will have my own family, I will have my own children. Kung ngayon, kung meron ka ng anak, kung meron ka ng family, mas kailangan mong gawin to, mas kailangan mong seryosohin to. Kasi, ako personally, sabi ko, kinompute ko na kung mag-earn ako ng 30 to 50,000 a month, years from now, magkano na lang yun? Baka hindi na makapag-tuition yung anak ko, okay? Yung mga magiging anak ko in the future. Kung ang sahod ko is 30, 50,000 or 100,000 per month. Kasi baka yung bills pa lang sobrang taas na. So doon ko na-realize, sabi ko, yung income hindi tumataas pero yung expenses halos everyday, araw-araw talaga tumataas. So na-realize ko, sabi ko, kailan pa ako kikilos? Okay? Doon ko na-realize na sabi ko, kailangan ngayon pa lang gumagawa na ako ng paraan. Binibuild ko na yung sarili kong negosyo para eventually, pagdating ng panahon or pagdating ng araw, na-build ko na yung business ko and I can have both time and financial freedom at the same time. Hindi kita personal nakakilala, hindi kita personal na
nakakausap pa. Pero ako, suggestion ko, gawin mo to. Gawin mo to hindi lang para sa'yo. Kasi tayo kaya naman natin magtiis eh, 'di ba? Pero sabi ko nga, hindi mo kakayaning matiis yung family mo. Hindi mo kakayaning matiis yung anak mo or yung parents mo. Gawin mo to hindi para sa iyo, kundi para sa mga tao na mahal mo. Okay? So with that, ayan, so ako suggestion ko tonight, pray. Okay? Pag-pray mo. Okay? And this business, okay, will really give you yung future or yung target, okay, yung goal, yung results na deserve mo. Basta paglalaanan mo ng oras, ng panahon. Lagi mo tatandaan, lahat ng negosyo, kailangan paglaanan ng oras, kailangan paglaanan ng panahon para mag-progress. Paglaanan ng effort para lumago. Okay? So sabi ko nga dati nga grabe, sobrang sipag ko sa work. Diba? Pero kung tutuusin, hindi naman malaki yung kinikita ko dun. Sabi ko, what more pa dito? Bibigyan ko na lang ng effort ng todo, tapos malaki rin naman yung results na kaya niya ibigay sa akin. At darating pa yung panahon, nahawa ko na yung oras ko, which is the most important sa lahat. Okay? So, yun. Ayan. So, yung training natin is, ayan na. Hindi ko alam kung ano yung kanya-kanyang deepest why nyo, pero i-unmute ko kayo lahat. Ayan. So, hindi ko alam kung ano yung mga deepest why nyo, pero sabi ko nga, may kanya-kanya tayong rason. Okay? Kailangan lang natin ipaglaban yung reasons natin.